years old, ipinanganak po sa Albay. Nagtapos po. Ito po yung kanyang mga naabot sa larangan po na edukasyon. Master of Law sa Columbia Law School sa New York City. University of Michigan Law School at University of London. Master on National Security Administration sa National Defense College of the Philippines. Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University Law School. Nakumpleto po niya ang SJD studies po niya sa Tulane University Law School dyan po sa New Orleans. Siya po'y kasalukuyang senador at naging Presidential Advisor on Political Affairs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging chairman din po ng MMDA. At 3 beses pong naging alkalde ng lungsod po ng Tagaytay. Ang kanyang mga nagawang mga batas: Magna Carta of Filipino Seafarers, Philippine Maritime Zones Act, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, mga kapuso. Mga kapuso, pinapakilala po namin sa inyo kasalukuyang Senador Francis Tol Tolentino. Ikaw na ba? Morning po, morning po. Good morning, Senador, sir. good morning. Yan. Yan. Sige po, Galing yan. na ako dati rito nung araw eh. Ay naman, oo naman. Memorize Sa kabilang to. building, oo. Oo. Sa kabila. Maganda. Happy Chinese New Year sa mga Kung Patchoy. holiday ngayon. Kung Opo. ay Pachoy. Good morning, sir. Morning, Senador. Simulan na natin ang pagtatanong para po itong Opo. job interview, Senador. Opo. At tatanungin namin kayo sa mga issues na malalaki dito po sa ating bayan. Dalawa po sa maituturing na malalaking mga panukalang batas. Ngayon, batas na. No? Yung pong Philippine Maritime Zones Act, tsaka yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ito, Senador, ginawa po ninyong batas para humapalakas yung ating laban dito po sa West Philippine Sea. Paano nga ba pinapalakas nitong mga batas na ito yung ating kasalukuyang sitwasyon dyan po sa WPS? Unahin ko po yung nauna, yung Maritime Zones Law. Ang sinasabi ng mga matatandang sumusubaybay sa Senado, 18 years in the making daw po yan. Yung mga pundasyon niyan ay sinimulan, matagal na. So ito pong batas na ito, yung Maritime Zones Law, ang magbibigay po ng poder sa atin para makagawa ng bagong mapa ng ating karagatan. So ito po yung magbibigay ng boundary, saan po yung ating territorial sea, saan po yung ating contiguous zone, saan po yung ating exclusive economic zone. At sa kauna na ang pagkakataon, yung sinasabi nila, yung Chinese New Year pa naman, tinutot siya tayo na hindi natin kayang ipatupad yung arbitral ruling ng 2016 ng Hague. Yung pong paglalagay po natin nung konsepto at nung desisyon ng arbitral ruling dun sa batas, ay pagpapatupad na po yun. Yung po ay bahagi ng implementation. So na-debunk na natin yung kanilang sinasabi na hindi natin kayang ipatupad. Pangalawa, ito pong Maritime Zones Law, para po maliwanagan ng lahat, hindi lang po ito nakatutok doon sa West Philippine Sea. Meron po doon sa kanang bahagi ng Pilipinas. Kung nakatingin kayo sa norte, ito po yung eastern portion ng Pilipinas. Yung tinatawag dating Benham Rice, tinawag na Philippine Rice. Pinalitan natin ang pangalan. Ang pangalan po ngayon ay Talampas ng Pilipinas. Yung Talampas ng Pilipinas ay napakayaman din po sa resources. Yung po ay inaangkin din ng China. Naggawa na rin sila ng pangalan ng 4 underwater features. So, pero ang United Nations ay diniklara na atin yun. So yung po, yung Maritime Zones Law ay magbibigay ng bagong mapa, bagong karapatan, bagong poder, bagong integridad, bagong dignidad sa ating bansa. Lalong-lalo na doon sa nabanggit ko kaninang Talampas ng Pilipinas na kung akin pong ipaliliwanag doon sa mga nag-aalmusal ngayon, within 90 years or after 90 years, ito po'y umaangat. Umaangat, kaya rise umaangat po ito. Okay. At after 90 years, kasi laki na po ito ng Luzon. Oh! Kasi laki na po ito ng Luzon. So, kung ang mga ibang bansa ay natatakot sa climate change, lumulubog ang kanilang mga bansa, tayo naman po ay pinagpala ng Panginoon, meron tayong isang bagong Luzon. 90 years, kapantay na po ng Isabela, mula po ito sa Isabela, papunta po ng area ng Catanduanes. Ganong kalaki po yun. At yun po ay mayaman hindi lang sa ordinaryong yaman dagat, kung hindi pati po sa mineral resources. Yun ang napakahalaga, Senator, kasi all the more na mapangalagaan, maprotektahan natin yung atin dyan Opo. sa Benham Rice at sa the rest of the West Philippine Sea. Pero yung dalawang mahalagang batas na inyo pong naisabatas habang kayo Senador, paano natin may operationalize yan sa harap po ng pangbubuli ng Chinese forces
paano natin magagawang kilalanin ng China ang mga batas na ito? Alam niyo po, hindi biglaan 'yun eh. Hindi nila una-una hindi nila matanggap na nagawa natin yung batas. Mhm. Labag sa Interest nila. interest nila at siguro kung mapupunan nyo, kahit tingnan nyo po yung mga reports, paglabas pa lang ng batas, nag-issue na ng statement yung Ministry of Foreign Affairs nila. Opo. Lahat po ng mga bansa na lumagda sa United Nations International Conference on the Law of the Sea ay sang-ayon po doon sa maritime zones law. Lalong-lalo na yung mga karatig natin. So, hindi natin siguro pwedeng biglain, kilalanin nyo na ito, pero yung atin pong ginawa ay magbibigay ng karapatan hindi lamang sa pangkasalukuyang henerasyon, kundi sa mga darating pang henerasyon kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na sa national security. Kung mababanggit ko ngayon, merong mga gawain ngayon na nagpapalakas at nagpapatibay ng ating puwersa, hindi lamang po doon sa pinag-aagawan at kilala na, kung hindi doon, maging doon sa ibang mga islas at ibang formations na pwede natin talagang gamitin. So, in terms of scientific research, in terms of national security, in terms of food security, in terms of perhaps oil exploration, yung maritime zones law ang magpapatibay sa ating karapatan. Opo, maganda po yan, yung dalawang batas na yan, Senator. Sabi mo nga, in the long run naman, baka Mapakinabangan natin. mapakinabangan natin. Pero pinag-uusapan po natin, Senador, ngayon, yung nangyayaring Opo. pagkasalukuyan. Sige Opo. po. Yung banggitin ko yung isa, yung Archipelagic Sea Lanes Law. Opo. May proseso po ito. Hindi naman ito yung pagpasa natin ng batas. Okay na. Ito lang yung, sa tagal ko na naging abogado, ito lang yung batas na nakita ko na kailangan pang bigyan ng approval ng isang international organization. Tinutukoy ko po dito yung International Maritime Organization. I was informed na within a few months ay isasubmit na sa IMO kasi ang meeting ng IMO tuwing June sa London. So pag sinabit po ito at naaprubahan, ganito po mangyari dun sa International Maritime Organization, sa Archipelagic Sea Lanes Law. Doon lang po dadaan yung mga barko na galing Korea, yung mga cruise lines, yung mga nagdi-deliver ng langis, kung ano man, kung ano yung mga container vessels. So doon lang dadaan sa tatlo, sa Sibuto Strait, sa Celebes Sea, at maging doon sa Balintang Channel, sa baba po ng Batanes. So doon lang sila dadaan. At yung mga eroplano po, galing po ng Hong Kong, galing ng Korea, galing ng US, doon din sa ibabaw noon. Doon dadaan. Implementable kagad yun. Opo. Kasi nasa loob ng Archipelagic Sea Lanes, hindi na po natin makikita yung biglang may sumulpot na Russian submarine sa Mindoro. Kasi kailangan doon din sila dumaan. Opo. Hindi na natin makikita yung loiter na barko na dumaan sa Zambales, galing ng Korea, binangga yung ating isang mangingisda. Hanggang ngayon, di pa nakikita sa May Subic. Ilang buwan na ho yan. Implementable kaagad to. Kaya ito, dun sa tanong niyo po na baka matagal pa, ito immediately implementable kasi yung mga barko, yung international vessels, kailangan sumunod sa IMO. Otherwise, hindi sila bibigyan ng, parang LTFRB yung IMO Hindi sila bibigyan ng clearance na maglayag at mag-engage sa international trade. Pero Senador, iba po nangyayari ngayon. Yung China ngayon, pinapakita na hindi sila sumusunod. Pumapasok na nga sila dito sa atin sa Pilipinas. Ulitin ko po. Magkaiba po yung maritime zones law, yung hidwaan natin doon sa West Philippine Sea, at ito namang yung dumadaan, yung freedom of navigation. Yung po yung patungkol doon sa Archipelagic Sea Lanes law. Ito pong sa West Philippine Sea, nakikita ko po ito siguro kahit 6 to 8 years. Yan pa rin ang pinag-uusapan natin. Ibang variation lang po. Ibang variation lang po. Siguro ang variation diyan baka may nangyari na sa Skoda, baka dalawa na yung monster ship nila. Pero yung ating pinangahawakan, base nga dun sa maritime zones law natin, ay lalo pong titibayan kasi nakikinita ko na kinwestiyonan ng China yan So, yung kanilang pag-question dyan ay magkakaroon siguro ng isang tugon o ruling kung saan man na magpapatibay lalo ng ating claim at karapatan doon sa karagatang yon. Opo. Kayo din ang may akda ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Senador,
yan po isang sektor na mga manggagawa. Pero hindi lang po sila apektado ng lahat ng mga kakulangan sa kita. Ano po lahat halos po ng mga manggagawang Pilipino. Iba nga po daw yung sweldo kaysa dun sa living wage. Ano po ba ang dapat pa nating gawin sa forma po ng batas para po mapagaan po ang kalagayan po ng ating mga manggagawa, Senador? Ako po ay naniniwala na hindi lang panaka-naka. Ako po ay naniniwala na dapat gamitin din ng Kongreso ang karapatan na mag-impose ng legislative wage hike. Kasi minsan nakikita natin yung regional wage boards, ang tagal bago makilos. Nakadalawang bagyo na, hindi pa alam kung ano yung usapin. So, naniniwala po ako na ang Kongreso po ay may sapat, ang Senado ay may sapat na poder para magbigay na ng tamang minimum wage. Yung iba kasi yung description yung sa living wage, kasama na yung housing, kasama na yung transportation, at magbigay ng ibang insentibo sa ating mga nagme-may-ari, namumuhunan, para nang sa ganon ay mapalakas po yung kanilang kailangan naman may return of investment. At nang sa ganon, maalalayan din po yung manggagawang Pilipino. So kailangan na po siguro yung legislative wage hike. Bumoto ka ba doon sa 100 pesos sa Senado? Opo. Paano naman daw yung interes ng mga negosyo? Ayun na nga po, kailangan balansehin yan. Kailangan magkaroon din sila ng tamang incentive, papaano yung siguro tatanungin niyo mamaya yung kuryente. O yung sa kuryente. Mamaya yan. Alam niyo na yun. Kasama na po lahat sa package na dapat tanggapin din ng mga namumuhunan yan. At kung palalawigin pa natin yan, kahit sa agrikultura, dapat isama sila eh. Naniniwala din po ko yung nabanggit na yung namumuhunan, dapat maibalik yung konsepto ng corporate farming. Kung hindi sa pamamagitan ng mga kooperatiba, mamuhunan na rin sila na hindi naman nayayapakan ang karapatan ng ating ordinaryong magsasaka. Yun. O dito naman tayo, Senator, sa pangunahing bilihin, bigas. Iba-iba na po ang inilalarga ng Department of Agriculture. Kontento ba kayo doon sa maximum suggested retail price para sa imported na bigas at doon sa ikinakasa na National Emergency, Food Security Emergency para matugunan yung napakamahal na presyo ng bigas sa bansa? Liwanagin ko yung food emergency. Yung Apa. food emergency, kahit ginamit yung katagang food, hindi naman po kasama doon ng gulay, isda, karne ng baka, karne ng baboy. Bigas lang po Bigas yun. lang po. At siguro po, liwanagin din natin na ang purpose lang naman nung food emergency sa binago naming rice tarification law ay mabawasan yung laman ng mga warehouses ng NFA at mapalitan ng bago. Kasi yung NFA ngayon hindi na pwedeng magbenta. Ang tanong niyo po sa akin kung kontento ako Oo. doon sa ginagawa. Ang main objective dapat ay mapababa yung presyo sa mga mamimili at at the same time matulungan yung ating mga local farmers. Kung yun po ay mangyayari, pwede nating sabihin kontento tayo. Pero kung puro importation ay baka po kasama po nung iba hindi tayo kontento. Araw-araw po namomonitor ko rin ang presyo ng produkto sa palengke, siling labuyo, dati 700 nung Pasko, ngayon nag 500, 400 na ata ngayon. Yung kamatis nag 280, bumaba pa. May presyo pa ng kamatis, 20 pesos ang kamatis. So, hindi po siguro magiging kontento yung ating mamamayan kung hindi affordable po yung presyo ng mga araw-araw ginagamit nilang pansahog, kung ginagamit pang araw-araw sa kusina. Mabilisan lang, Senador. Meron pa ba tayong magagawa sa pamamagitan ng legislasyon para mapababa natin yung presyo ng mga pagkain? Alam nyo, Nandiyan na yung mga batas, may lang tayo sa implementation. dikit-dikit po ito. Meron pang kailangan gawin na yung gusto kong makita rito ay yung mapababa rin siguro ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig. At pag bumaba po yun, may natitirang laman sa bulsa at pitaka yung ating mga kababayan na magagamit sa pamamalengke naman sa pang-araw-araw. At yun naman po ay papakinabangan din ng agricultural sector, lalong-lalo na yung cold chain
Facility. processes o facilities. Doon nasisira eh. Okay. Wala tayong mga ganun eh. Pag kinuha mo sa norte, pag kinuha mo sa Baguio, kailangan makonsume agad. Paano kung hindi nabili sa Balintawak yun? Mabubulok. Iyon na nga. Oh. And then, pag pupuntahan natin yung Yung oil price, konektado na rin sa presyo ng kuryente. Isa na yan eh. Magpipinsan yan eh. Magkakadugtong. So, kung saan kukunin yung revenue, I think the greater economic activity that would ensue would be enough to compensate whatever initial loss the government would have. It will cushion the impact. So, baka mas malaki pa yung activity. Sir, para sa mga pangmatagalan naman, kasi immediate yun, pag nagtanggal ka ng VAT, sigurado mararamdaman natin. Pangmatagalan, kailangan natin ng magkaroon tayo ng sariling supply, kahit natural gas lang. Dati nagkaroon ng JMSU, Joint Maritime Seismic Undertaking, declared unconstitutional lang ng Korte Suprema. Pwede ba nating buhayin ang parang kahalintulad na JMSU para mag-harness tayo ng langis sa West Philippine Sea, pero maayusin ang termino o terms of reference para po pabor sa interes ng Pilipinas? Yun yung hindi ko nasagot doon sa tanong nyo kanina. Bahagi yun ng Maritime Zones Law. Nandoon po yun. Hindi lamang sa scientific research, pati yung pwedeng ibunga ng ating pag-aari sa seabed, sa continental shelf ng West Philippine Sea at maging nung talampas ng Pilipinas. So, dahil atin po yun, bahagi ng teritoryo natin at mapa yon, madali tayo makakomply doon sa Supreme Court decision na anumang kondisyon ang papasukin natin, whether this is a joint exploration with France, interesado yung Total, Shell, interesado yung Royal Dutch Shell ng Netherlands, would be for the benefit of the Philippines. So, bahagi yun eh. Magiging anchor natin yung Maritime Zones Law na kinikilala ng karamihan sa mga oil producing and oil explorers, oil exploring countries. So malaking bahagdan yung Maritime Zones Law dahil doon yun ang magbubukas sa atin ng pinto. Of course,